is finding Lord to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay, and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as Your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayong nagla-live para po sa ating our daily words of encouragement. Ngayon pong June 9 ng Tuesday. Tayo po muna yung manalangin bago po natin basahin ang ating text ngayong gabi. Nakilang Ama, Diyos naming banal, salamat po muli sa pag-iingat sa ginawa sa maghapon, sa mga kaluluwang naligtas. And bless mo po, Panginoon, ang aming pong mga ministries dito sa church, kahit ang aming mga online Bible studies, katulad po nito, at na may maging pagpapala po sa inyong mga anak na nakikinig sa po sila naroon at sa dakon ng aming bansa at sa buong mundo, ay abutin niyo po ang kanilang pangangailangan spiritual so that they can find encouragement from the Word of God that we are going to hear and learn tonight. Patawad po sa lahat ng kasalanan, pagkukulang. Ito po ang aking samot dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dito po tayo sa Psalms 46 verse 1 muna po hanggang sa dulo. The Bible says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So sa asa po ang ating present help in trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roll and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right earth early. The hidden rage in the kingdom were moved. He uttered his voice. The earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolation He hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. Yan po ang pamagat natin. I will be exalted among the heathen. I will be exalted among the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. So, be still and know that I am God. Yan po ay napakagandang verse na makikita po natin dito sa Psalms chapter 46 verse number 11. And of course, ito po ay sabi ng Bible dito sa verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Pinapakita po na ang Diyos natin ay ating refuge. Pinaulit-ulit po itong
God is our refuge. Ito po sa Psalm 46, ano po. And God is our refuge. Sabi doon, refuge. Ang ibig sabihin ng refuge po dyan ay yung, kumbaga, safe place. Ano po? Kumbaga, kung may bagyo at malakas ang ulan, malakas ang kidlat o kulog, pupunta ka doon sa safe na lugar. Diyan po sa refuge na lang. It means, kahit anong nangyayari sa labas, kumidlat man, kumulog, malakas ang ulan, hangin, ay hindi ka matatakot, hindi ka, kumbaga, hindi ka mag-worry sapagkat nasa loob ka ng refuge. Oho, kaya nga po sa mundo nito na talagang nakakatakot po ang mundo at yung mga nangyayari, kagutulad kahapon, yung lindol doon sa Jensan, ho. And 15 na pong namamatay. And sabi ng gobyerno ay 1 billion na ang initial damage ng infrastructure. So, nakakatakot. Buti ngayon iba nakalabas pa eh. Oho. Pero alam niyo po ba, sa panahon ng uncertainty sa labas, ang Diyos po ang ating refuge. Siya po ang ating safe place na tinatawag. And strength, kalakasan eh. Diba? Kasi marami din pagkakataon na dumarating po sa atin yung mga limitation natin at weakness natin. Ho, kaya hindi tayo makapagtrabaho sa dapat nating ginagawa, obligasyon at responsibility. Pero saan tayo kumukuha ng lakas? Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, the strength of God is made perfect in our weakness. Alright, katulad ng kay Paul. Diba? He begged the Lord 3 times. Pero, hindi pinagaling ng Panginoon yung thorn in the flesh niya. Kundi ang pangako ng Diyos ay my strength is made perfect in your weakness. Kasi gusto ng Panginoon, mag-depend tayo sa Kanya everyday. Kaya, everyday tayong mananalangin. Everyday tayong tatawag sa Diyos at lalapit sa Diyos kasi siya yung ating kalakasan. At sabi pa, a very present help in trouble. Siya pa yung present help sa panahon ng trouble. Present lagi, hindi absent mga kapatid, kundi a very present help in trouble. God understand the situation, our situation in life. Maaaring yung mga ibang tao hindi tayo naunawaan, including our family, hindi tayo naunawaan. Maaaring yung mga ibang tao hindi tayo maunawaan, pero ang Diyos, mauunawaan niya po tayo. And He is never late, and He is never at advance also. Kundi on time talaga ang Diyos sa panahon ng pagtulong, a present help. Diba? Ako po, nakita ko rin po ang provision ng Panginoon for 20 years na full-time ako sa ministry ng ating Panginoon. Present talaga ang kanyang tulong, ang kanyang provision sa panahon. May pagkakataon na tayo po ay kinakapos or nagkukulang pero hindi naman po tayo ginugutom ng Diyos eh. A present help. Kahit sa panahon pa ng trouble, maraming criticism, maraming misunderstanding, maraming mga gulo. Na gumugulo, kumbaga. Maaring personal, maaring sa neighbor, maaring kapamilya o saan pa man yan. Pero tandaan natin, ang Diyos po natin ay present help. Hindi late, kundi on time, a present help. Kaya nga, present eh. At the right then and then na kailangan natin siya. So, present help po siya, mga kapatid. Kaya nga sabi dito, therefore we will not fear. Wala tayong kakatakutan. Though the earth be removed, kahit mag-shake pa yan. And the mountains be carried into the midst of the sea. Sabi ng Bible, though the waters thereof roar, and not be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Sabi niya, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God in the midst of her. She shall not be removed. Hindi ka maalog. God shall help her. Yan po ulit, So, tutulungan ka ng Panginoon. And that right early, sabi niya. So, nandyan siya, mga kapatid. Because, according sa verse 7, the Lord of hosts is with us. Kasama natin ang Diyos. Diba? At isang title ng Diyos po ay Emmanuel, God with us. The God of Jacob, the Bible says, is our refuge.
Inulit na naman dito. God is our refuge. Kung paano hindi pinabayaan si Jacob, ay ganun din po tayo mga kapatid na anak ng Diyos sa panahon ngayon. God is our safe place. There's no safe place in the world. The devil is out there walking, sabi ng Bible, walk it about, who seeking whom he may devour. So pero, pag nasa Panginoon ka, nasa safe place ka. Because He is our refuge. Because of that, mga kapatid, yung mga ganyang salita ng ating Panginoon, ito ngayon ang maganda dyan. So dito po sa dulo ng verse niya, 10 and 11, because of that trouble, because of that, sabi niya, be still. Be still. Kaya sa when comes out, stay on where you are. Alright? When you are at the crossroad of decision, when you are at the crossroad of uncertainty, when you don't know what's happening around, be still, stay. Parang yung mga Israelites yan. Nung nasa Red Sea sila, hindi sila makatawid ng Red Sea. Sa left, bundok, right, bundok. Sa likod ay mga Egyptian soldiers, sinahabol sila, papatayin sila. Diba? Uhulihin sila. Pero sabi ni Moses, be still and know. And kinausap niya po ang Panginoon, di ba? Stand still. Yun ang words niya. Stand still and let God move. So yun. Hinati ng Diyos ang pulang dagat. Kaya nga ganyan din po, be still and know that I am God. God is in control mga kapatid. Kahit sa mga pangyayari sa Senado or pangyayari sa Kongreso sa Malacanang, nag-aaway-aaway ang mga partido, politiko. And naglalaban-laban sila. They are dragging down with each other. Nadadami ang sambayan ng Pilipino. Diba? Pero again, God is in control of every situation. Be still and know that I am God. What we can do for our country right now is to pray for our leaders. Pray that God intervene inside the Senate, Congress, and even sa amang ahensya ng ating gobyerno. So let God intervene. Diba? Because sabi nga ng Book of Proverbs, ay He can direct the heart's king, the king of the heart. God direct the king of the heart, mga kapatid. Sa iyong pamilya, kung may pag-aaway kayo ng mag-asawa mo, di mo alam ang mangyayari sa mga anak mo, napakatigas ang ulo nila, or lumalaban, rebelde, and tamad, or na-addict kung saan-saan, may pag-asa pa yan. Because, be still and know that I am God. God still powerful. God still omniscient, omnipotent, omnipresent God. God is unchangeable. God is a merciful God. God is a gracious God. God is a loving God. Diba? So, God is unchangeable. Be still and know that I am God. Hindi naman nagbabago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. So, I am the Lord thy God. I change not, sabi ng Bible sa Malakay. So, be still and know that I am God. Sa anumang sitwasyon mo, dead end sa buhay mo, be still and know that He is God. Let God be God. He is in control. Diba? So, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Manatili lang po tayo sa Diyos, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang ministry. Simba lang tayo Sunday morning, Sunday night, at prayer meeting. Tuloy-tuloy lang. Mag-soul winning, mag-disciple, mag-evangelize. Mangaral ng salita ng Diyos. Mag-pray. And magbasa ng Biblia. Diba? So, palagoy ng ating spiritual life. Be still and know that I am God. He is in control. Everything is under control in the hand of God. Alright, so yan po ang ating Bible na our daily words of encouragement po sa araw na ito. And magandang gabi, Brother Danny Ringo dyan sa Bata. Ganon din si Brother Rico dyan sa South Korea. Magandang gabi, Brother Rico, live. God bless you. And we are praying po sa mga prayer request mo, mga opportunities na trabaho nyo dyan sa South Korea. At yung iba pa na pinag-request nyo po. And ang Diyos pong magpala sa inyo. Tayo po yung manalangin, dakilang ama, Diyos na aming banal. Pagpalain nyo po ang gabing ito, ang inyong mga salita na aming narinig. Tunay nga that be still, to stay where we are, because we know that you are still God, the God of Jacob,
the unchangeable God, omnipotent, omnipresent, omniscient God. Kaya patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa at manatili sa kung saan po kami ngayon magpatuloy at sa aming mga ginagawa para sa inyo at para sa aming family. And patuloy makita namin ang inyong mga miracles na magsusolve ng mga problems namin or mga anumang inaasikaso naming mga bagay-bagay, Panginoon. Kayo pong mag-bless sa lahat ng nakikinig, sampu ng kanilang pamilya. And I pray that this message tonight gives encouragement to your people, O God. Salamat po, kayo pong maluwalhati. Matawad naman sa lahat ng asal papukulang. Ito pong aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. God bless you po muli. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig dyan sa Batak. Father Danny and his family, Sister Ella. And ganun din po dyan sa Korea at sa Pangasinan, sa Bulacan, and dyan sa Pampanga, sa Abra, and of course sa iba-ibang bahagi ng Amerika. Live or replay. God bless you po. See you on the next episode of our Daily Words of Encouragement. God bless you all. I love you all. Good night po.